Handang gawin ng dalagang si Hyacinth ang lahat para sa kanyang pamilya. Na-bankrupt kasi ang kanilang negosyo at tuluyan silang naghirap. Tutol man ang kanyang mga magulang, ay pikit matang tinanggap ni Hyacinth ang alok ng isang bilyonaryong Hapon na pakasalan niya ang anak nitong binata na si Hiroshi, na walang balak mag-asawa. Kapalit ng kumpanya ng pamilya, pumirma siya sa kontrata. Subalit nang malaman ito ng binatay, nagalit ito at ginawa ang lahat upang umatras siya sa kasal. Magkasundo kaya ang dalawa sa kabila ng araw-araw na bangayan? Hyacinth! Sigaw ng kapatid ng dalaga na si Ria. Kasalukuyan kasi silang nasa garden habang nagdidilig. Bakit ate? Tanong ni Hyacinth bago niya ibinaba ang hose ng tubig. Nandito si Luis, gusto kanyang makita. Masayang saad ni Ria, dahilan para mapairap naman si Hyacinth. Si Luis kasi ang anak ng LUV company. Mayaman din ang pamilya nila katulad ng pamilya ni Hyacinth. May gusto si Luis sa dalaga, ngunit hindi interesado sa kanya si Hyacinth. Bukod kasi sa mayabang ito ay feeling gwapo rin. Akala niya ay makukuha niya si Hyacinth sa mga mamahaling regalo na binibigay niya sa dalaga. Pero nagkakamali siya. Nandito na naman ang lalaking yun. Ano nang gagawin ko? Saan ako tatakas? Tanong ni Hyacinth sa sarili bago siya bumuntong hininga. Hyacinth, come here. Nandito si Luis. Pagtawag naman ng ama ni Hyacinth na si Harold. Wala nang nagawa ang dalaga kundi pumunta doon. Pagkakita niya pa lang kay Luis, ay gusto na kaagad niyang umalis. Hindi niya maintindihan kung bakit obsessed na obsessed sa kanya ang binatang to. Umupo siya sa lahat ng sofa at nagsimulang mag-usap. Walang ginawa si Luis kundi ipagyabang ang kayamanan niya, dahilan para mayamot si Hyacinth, at nagpaalam siyang magbabanyo lang. Pero dumiretso na siya sa kwarto niya para matulog. Sa kabilang banda naman ay tahimik na nagbabasa ang binatang si Hiroshi ng libro. Nang umupo ang ama niya sa tapat niya. What do you want, Dad? Tanong ni Hiroshi sa ama na kasalukuyang may hawak na folder. Son, you're already 29 years old. Baka naman balak mo nang mag-asawa. Pakiusap ng ama niya sa kanya, dahilan para mapairap ang binata. That question again, Dad. I'm sick and tired of hearing it again and again. Bakit ako palagi ang tinatanong nyo? Ako lang ba ang anak nyo? Inis na tanong ni Hiroshi, dahilan para mapabuntong hininga si Hitori. Alam niyang mali na pinipilit niya ang mga anak niya, pero kasi gustong-gusto na talaga niyang magkaapo. Pero mukhang wala pa talagang balak ang mga anak niya. Balak nyo bang mamatay na binata? Sayang naman itong mga magagandang babaeng ito, oh. Pagpapakita ni Hitori sa litrato ng mga magagandang dalaga. Pero inirapan lamang siya ng anak niya. No, they don't meet my standard, Dad. Saad ni Hiroshi habang nakafocus pa rin siya sa libro na hawak niya. You didn't even look at them, anak. You know what? Bahala kayo. Wala naman kayong magagawa kapag ako na ang pumili ng mapapangasawa nyo eh. Bulong ni Hitori, bago niya sinukuan ang pamimilit sa anak ngayong araw, dahil wala rin itong patutunguhan. Maayos naman ang buhay ni Hyacinth, pati na rin ang pamilya niya. Hanggang sa may hindi inaasahang masamang pangyayari ang nangyari. Hindi inaasahang na bankrupt ang kumpanya ng ama niya, dahilan para kailangan nilang ibenta ang mga ari-arian nila. Why did this happen to us? Wala naman akong ginawang mali ah. Hindi mapakaling saad ni Harold habang namomroblema na sila. Lahat na kasi ng ari-arian nila ay naibenta na. Ngunit hindi pa rin ito sapat para maging maayos ang kumpanya. Ang natitira na lang niyang pwedeng ibenta ay ang mansyon nila. Ngunit ayaw naman niyang mawala ng tirahan ang kanyang pamilya. Ano nang gagawin natin, honey? Tanong ni Kara sa asawa niya habang pinapakalma niya ito. I don't know, honey.
Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil sa mga problema natin. Lumuluhang saad ni Harold. Dahil sa paghihirap nila, ay naiyak na lang si Hyacinth. Gusto niyang tumulong, ngunit sa papaanong paraan. Hindi siya marunong magtrabaho dahil lumaki siyang pinagsisilbihan. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa na pinapanood na pala sila ng anak nila habang nag-iisip ito ng maaaring gawin. Nagpatuloy ang problema nila ng halos 1 linggo hanggang sa may dumating na lalaking Hapon sa mansyon nila. Napakarami nitong bodyguards, dahilan para magtaka si Hyacinth kung sino ang lalaking yun. Pinapasok siya sa loob ng mansyon at naupo sa sofa. Good morning, Mr. Mendez. Do you still remember me? Tanong ng lalaking yon sa ama ng dalaga. Of course, Mr. Fujiwara. Isa ka sa aking business partners and you're the wealthiest man in Japan. Saad ni Harold, bago siya umupo sa sofa. Well, hindi ako ang pinakamayaman sa buong Japan. Yung bunsong anak ko na. Pagkukwento ni Mr. Fujiwara. Bakit nga po pala kayo pumunta rito? Tanong ni Harold. I've heard about what happened to your company. Kaya naman pumunta ka agad ako dito sa Pilipinas. You see, meron din kasi akong pinoproblema sa Japan. And sa tingin ko ay matutulungan mo ko ron. Well, your daughter Hyacinth will help me. Saad ni Hitori. Dahilan para magtaka si Hyacinth dahil binanggit ng lalaking yun ang pangalan niya. He knows me? Saka anong itutulong ko sa kanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Hyacinth sa kanyang sarili. In exchange of that, I will help your company to rise again. Saad ni Hitori. Bago niya inilabas ang kontrata at binuksan ito ni Harold. I want Hyacinth to be Roshi's bride. My son is already 29 years old, pero wala pa ring nakakarelasyon. Ayaw niyang makipagrelasyon, kaya naman gusto kong ako na ang gumawa ng paraan para magkaroon siya ng asawa. Aniya habang si Harold at Hyacinth naman ay hindi makapaniwala. Maayos naman ang deal na ino-offer ni Hitori, ngunit ayaw namang madamay ni Harold ang anak niya sa problema niya. Bukod doon, ay gusto niyang pakasalan ng anak niya, ang taong minamahal nito. Maganda ang ino-offer mong deal, Mr. Fujiwara. Ngunit hindi ako pumapayag. Ayaw kong gamitin si Hyacinth para lang makaahon ulit ang kumpanya ko. Gagawa ko ng paraan kung papaano ako makakaahon without sacrificing my daughter. Maraming salamat. Pagtanggi ni Harold sa offer ni Hitori. If that's your decision, well, hindi kita pipilitin. Nandito ako sa Pilipinas hanggang sa susunod na buwan. In case na magbago ang desisyon mo, ay puntahan mo lamang ako sa mansyon ng Fujiwara dito sa Pilipinas. Pagpapaalam ni Hitori, bago siya tumayo at lumabas ng mansyon. Iyon ang naging desisyon ni Harold, ngunit nagsimula siyang mag-isip nang mas lalong maghirap na ang pamilya nila. Ang mansyon na lang ang hindi pa nila na ibibenta, ngunit ayaw niya namang ibenta ito dahil baka mawala na sila ng titirhan. Nakikita ni Hyacinth ang paghihirap ng mga magulang niya, kaya naman naisipan na niyang gumawa ng paraan para lang hindi na maghirap ang kanyang pamilya. Kasalukuyang wala ang mga magulang niya sa bahay, kaya naman nagbihis siya. Nagsuot siya ng off-shoulder dress, floral bago umalis. Hindi na siya nagpahatid sa driver nila dahil ayaw niyang may makaalam na iba sa binabalak niya. Nang makarating siya sa mansyon ng Fujiwara, ay namangha siya dahil sa sobrang laki nito. Grabe nga siguro ang yaman ng pamilyang to. I think that's the reason kung bakit handa silang tulungan kami, kapalit ko, dahil sobrang dami nilang pera. Saad ni Hyacinth bago siya lumapit sa guard. Pinapasok na siya ng mga gwardya sa loob at naabutan niyang nakaupo sa may sofa si Mr. Fujiwara. Hello, Hyacinth. I've been waiting for you. Nakangiting saad ni Hitori bago siya umayos ng upo. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Hyacinth. Nakita kitang nakikinig sa usapan namin ng dad mo. Sit down.
We have a lot to discuss. Saad ni Hitori. Kaya naman umupo na rin si Hyacinth kaagad. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tandaan mo, kalayaan mong magmahal ang mawawala kapag pumayag ka sa deal na ito. Pagpapaliwanag ni Hitori bago niya inilabas yung folder. Huminga naman ng malalim si Hyacinth bago siya tumingin sa lalaki. Okay lang po sa akin. Maging maayos lang po ang kumpanya namin para lang hindi na po mamroblema sila mom at dad. Ay okay na. Saad ni Hyacinth bago niya kinuha yung folder at binasa. Nakalagay doon na kailangan muna nilang magsama ng lalaki ng 1 taon sa iisang bahay bago sila ikasal. They are free to do everything they want bago sila ikasal na dalawa. Hiroshi Akiyo Fujiwara. Pagbanggit ni Hyacinth sa pangalan na nakalagay sa kontrata. Ito sigurong pangalan ng mapapangasawa ko, pero walang picture, kaya hindi ko alam ang magiging itsura niya. Huwag naman po sanang pangit, Lord. Saad ni Hyacinth sa sarili, bago niya tuluyang pinirmahan ang kontrata. Great. You're now the future wife of the heir of Fujiwara. If it's okay with you, we'll go to Japan sa susunod na buwan para makita mo muna ang pag-ayos ng kumpanya nyo. Para rin masabi mo sa mga magulang mo ang naging desisyon mo. Saad ni Hitori at pumayag naman ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mom at dad niya. Pero ang hinihiling niya lang ay wag sanang magalit ang mga ito. Nag-usap pa sandali si Hitori at Hyacinth tungkol sa mga dapat gawin at hindi dapat kapag nasa Japan na sila. Halos 1 oras din ang nakalipas bago natapos ang usapan nila. Nagpaalam na si Hyacinth kay Mr. Fujiwara bago ito tuluyang lumabas ng mansyon na sumaktong dating naman ang kotse ni Hiroshi. Bumaba ang binata sa kotse at sandaling napatitig sa dalaga na kasalukuyang papasok na sa kotse nito. Who is she? And what is she doing in our mansion? Taas kilay na tanong ni Hiroshi sa ama nang tuluyang nakaalis ang dalaga. You'll find out soon, my dear son. Anyways, what are you doing here? It's so unexpected for you na umuwi ng Pilipinas. Saad ni Hitori sa anak bago sila naglakad papasok sa loob ng mansyon. I am just bored and wala akong kasama sa mansyon dun. Where's mom? Tanong ni Hitori sa ama bago umupo sa sofa. Nasa mall, nagsishopping. Saad naman ito bago rin naupo sa sofa. Ouch, what the heck is this? Sigaw ni Hitori nang maramdaman niyang may tumusok sa kanya. Nang kuhanin niya yun, ay nakita niyang pearl earring ito. That's a pearl earring. Keep it, anak. You'll be the one to give it back to her. Saad ni Hitori habang si Hiroshi naman ay nagtataka. Kanina pa kasi pangiti-ngiti ang ama niya na para bang may binabalak ito. I just hope na hindi ito kalokohan. Saad ni Hiroshi sa kanyang sarili bago napabuntong hininga. You did what? What's gotten into you, Hyacinth? Alam mo ba ang kapalit ng ginawa mo? It's your future. Hindi makapaniwalang saad ni Harold sa anak nang malaman niyang pumirma ito sa kontrata. Don't worry, Dad. Okay lang naman eh. Mabait naman yung anak ni Mr. Fujiwara eh. Pagsisinungaling ni Hyacinth. Kailangan niyang mapanatag ang kalooban ng mga magulang niya dahil alam niyang hindi siya titigilan ng mga ito. You met him already. How? Okay lang ba sa kanya na magpapakasal kayo? Tanong ni Harold at tumango naman ang dalaga. Ayaw magsinungaling ng dalaga ngunit wala siyang choice. Dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga magulang niya. Patuloy ang pamimilit niya at kalaunay wala nang nagawa ang mga magulang niya. Buo na ang desisyon ni Hyacinth at nakapirma na ito ng kontrata, kaya kahit anong pigil nila ay wala nang magagawa. Nirespeto na lamang nila ang desisyon ng anak at pumayag na. Makalipas ang ilang araw, ay nagsisimula ng umayos ang kumpanya nila. Bukod doon ay nabili ulit nila ang mga ari-arian na ibenta nila. Sobrang saya na ulit ng pamilya ni Hyacinth dahil tapos na ang problema nila. Worth it naman siguro kung isuko ko ang future ko para sa kanila. Saad ni Hyacinth
habang nag-iimpake na siya ng mga gamit niya. Ngayon na kasi ang araw na dadalhin na siya ni Hitori sa Japan upang makilala niya ang lalaking mapapangasawa niya. I just hope na sana hindi masama ang ugali ng mapapangasawa ko. Saad ni Hyacinth habang pababa na siya ng hagdan. Are you really sure about this, Hyacinth? We will miss you. Malungkot na saad ng ina ni Hyacinth na si Hera bago niya niyakap ang dalaga. Don't worry, ma. Magiging okay lang ako ron. Saka mabait naman ang mga Fujiwara, ma. Paninigurado ni Hyacinth sa kanyang ina. Nagpaalam na sila sa isa't isa hanggang sa dumating na sa mansyon si Mr. Fujiwara upang sunduin si Hyacinth. Oh honey, she's Hyacinth, right? Tanong ng ina ni Hiroshi na si Serene habang pinagmamasdan nito ang dalaga. Opo ma'am, I'm Hyacinth. Pagpapakilala ni Hyacinth bago niya nginitian ang asawa ni Mr. Fujiwara. Maganda at gwapo silang mag-asawa. Siguro gwapo rin ang anak nila. Saad ni Hyacinth sa sarili nang magsalita si Serene. Call me mom, Hyacinth, since future wife ka na rin naman ang anak ko. Saad ni Serene bago siya tumingin kay Harold at Hera. Hello Mr. and Mrs. Mondes. I am Serene Fujiwara. Nice to meet you. Pagpapakilala ni Serene sa future balai niya. Nag-usap-usap lamang sila sandali bago na tuluyang nagpaalam sa isa't isa si Hyacinth at ang pamilya niya. Sumakay na sila sa kotse at dinala na sila sa airport kung saan may private jet na naghihintay sa kanila. Private jet? Sobrang yaman nga talaga siguro nila. Kami naman mayaman rin, pero nag-eeroplano pa rin kami at wala kaming private jet. Saad ni Hyacinth bago sila pumasok. Hindi na masyadong nakipag-usap si Hyacinth sa mag-asawa dahil nakatulog siya kaagad. Nagising siya nang maramdaman niyang may tumatapik sa kanya. Nang imulat niya ang mata, ay bumungad sa kanya si Serene na kasalukuyang ginigising siya. I don't want to disturb you, Iha, but we're here in Japan na. Wake up and continue your sleep kapag nasa mansyon na tayo. Panggigising ni Serene kay Hyacinth na kasalukuyang tulo ang laway. Here's some wipes, punasan mo ang laway mo. Nakangiting saad ni Serene, dahilan para tuluyang mabuhayan si Hyacinth at napatakip na lamang ng muka dahil sa hiya. Don't be shy, Iha. You look cute naman while sleeping. Anyways, let's go na. The driver's waiting for us. Saad ni Serene, habang si Hyacinth naman ay nagpupunas ng laway. Inaantok pa si Hyacinth nang makababa sila ng private jet. Sumakay din sila kaagad sa kotse at nang akmang makakatulog na siya, ay pinisil ni Serene ang pisngi niya. Don't sleep, Hyacinth. Malapit na tayo sa mansyon. Gusto mo bang makita ka ng future husband mo na inaantok? Tanong ni Serene, dahilan para magising ang diwa ng dalaga at nag-ayos siya ng sarili. You're beautiful, Iha, kahit wala kang makeup. Sigurado kong magiging gwapo at maganda ang magiging apo ko sa inyo ni Hiroshi. Nakangiting saad ni Serene bago niya inayos ang buhok ng dalaga. Kinakabahan at excited si Hyacinth nang makarating sila sa tapat ng isang malaking mansyon. Pinapasok na sila ng mga gwardya at binati sila ng mga ito. Wah! Ang laki naman ito! Mas malaki pa to kaysa sa mansyon namin, pati na rin sa mansyon nila sa Pilipinas. Manghang saad ni Hyacinth bago sila pumasok sa loob ng mansyon, kung saan may naabutan silang lalaki na kasalukuyang pababa na sa hagdan. Parang nagkaroon ng electric current ang titigan nila nang magtama ang kanilang mga mata. Ang hiniling ko, sana mahitsura lang. Ang ibinigay ni Lord, sobrang gwapo. Thank you, Lord. Ang lakas ko po talaga sa inyo. Masayang saad ni Hyacinth sa kanyang sarili habang nakatitig pa rin sila sa isa't isa. Naputo lang titigan nila nang taasan siya ng kilay ng binata. Good morning, son. Mabuti naman at naabutan ka namin. Saad ni Serene bago siya lumapit sa anak. Good morning, Mom and Dad. Who is she? Taas kilay na tanong ni Hiroshi sa mga magulang niya.
Oh, sorry. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. She's Hyacinth Naya Mendez, your future wife. Saad ni Mr. Fujiwara sa anak niya, dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin sa kanya si Hiroshi. She's my what? Dad, you're joking, right? Hindi makapaniwalang tanong ni Hiroshi, pero umiling lamang ang ama. No, I'm not. You're already 29 years old and next month, 30 ka na. Kailan mo ba kami balak bigyan ng apo? Saka, ang ganda na ng future wife mo, oh. Pamimilit pa ni Mr. Fujiwara sa anak niya. Dad, I won't marry that girl. Oh wait, she's the girl na nagpunta sa mansyon natin sa Pilipinas, right? I should have known. Dapat pala nung araw na yun, umalis na ako papuntang Canada. Inis na saad ni Hiroshi, bago siya tumingin kay Hyacinth, na inosenteng nakatingin sa kanya. Wala ka nang magagawa, anak. Napirmahan niya na ang kontrata. Saka it's either you'll marry her or you'll lose all the inheritance na makukuha mo sa amin. Tandaan mo, may isa ka pang kapatid na pwede naming pag-iwanan ng yaman namin. Nakangiting saad ni Mr. Fujiwara na may halong pagbabanta dahilan para mapairap si Hiroshi. Yeah, anak. Don't be like that. Tara iha, doon tayo sa may sala. Ikaw rin, Hiroshi, para makapag-usap kayong dalawa. Saad ni Sirin. Kaya naman walang nagawa yung dalawa kung hindi ang sumunod. I'll just change my clothes and babalik ako dito. Don't worry, dadalhan kayo ni Yaya ng merienda dito. Saad ni Sirin bago nila iniwan ni Hitori ang anak nila at si Hyacinth. How much? Tanong ni Hiroshi kay Hyacinth, dahilan para magtaka ang dalaga. Ha? Tanong ni Hyacinth, dahilan para mapairap si Hiroshi. Don't play dumb, woman. Magkano ang kailangan mo para mag-back out ka sa kalokohang to? It's obvious na binayaran ka nila para pumayag na mapangasawa ko. Listen, Herceline. I don't want you. Hindi kita gusto. At ayaw kitang pakasalan. Kaya name your price. Magkano para tigilan mo lang ako? Inis na saad ni Hiroshi, bago niya isinalampak yung libro sa may lamesa. Hindi ko kailangan ng pera mo, Mr. Hiroshi Akiyo Fujiwara. Saka bakit parang allergic na allergic ka sa akin? Wala naman akong kati-kati at nakakahawang sakit ah. Inis na saad ni Hyacinth, bago niya tinaasan ang kilay si Hiroshi. Dahil doon ay lumabas ang pagiging bratinelya ng dalaga. No-offend kasi siya sa mga pinagsasasabi ng binata, kaya hindi na niya napigilang makipagbangayan. Also, siguraduhin mo munang pangalan ko yung binabanggit mo. Anong Silin? Hindi ako Silin. And I will never be Silin. Ang ganda-ganda ng name ko tapos yun ang itatawag mo sa akin? My name is Hyacinth Naya Mendez. Da! Inis na saad ni Hyacinth, bago niya inirapan ng binata na kasalukuyang naglalakad papalapit sa kanya. Celine, Chlorine, Hyacinth, or whatsoever. I don't care about you and your stupid name, woman. Ang gusto ko lang ay umalis ka na rito at lubayan mo na ako. So name your price at umalis ka na bago pa bumalik ang parents ko. Sagot pabalik ni Hiroshi, bago niya pinitik ang noo ni Hyacinth. Sorry ka, pero hindi ako aalis. Manigas ka dyan. I'll be your future wife at wala ka nang magagawa ron. You'll be stuck with me. Nakangising saad ni Hyacinth na para bang inaasar niya ang binata, bago niya pasimpleng hinawakan ang biceps nito. Sa mukha mo pa lang, halatang babaero ka na. Huwag ka naman sanang magkaroon ng anak sa labas. Pangaasar ni Hyacinth sa binata, at akmang iiwan niya na ito, nang higitin siya nito at isandal sa pader. Aray ha? Wala ka bang ka-gentle-gentleman lang sa katawan? Kung isalampak mo ko parang kaaway mo ko ah. Inis na saad ni Hyacinth, bago sila muling nagkatitigan. Just so you know, I am not a player. Ni wala pa nga akong nagiging girlfriend eh. And I don't need a girlfriend or wife in my life. You'll just be a hindrance. So get out of my life. Baritonong saad ni Hiroshi, bago niya hinawakan ng panga ni Hyacinth para maging kanya lang ang atensyon ng dalaga. Oh, no girlfriend since birth? No wonder wala kang girlfriend. Masama ang ugali mo at napaka-cold-hearted mo.
Lakas loob na saad ni Hyacinth bago niya hinigit ang necktie ng binata. Babaguhin ko ang nakasanayan mo, Mr. Hiroshi Akiyo Fujiwara. I will make you fall in love with me sa loob ng 1 taon. Nakangising saad ni Hyacinth, dahilan para matawa si Hiroshi. As if marami ng babaeng nagtangkang gawin sa akin yan. At kahit isa ay walang nagtagumpay. Walang magtatagumpay dahil hindi ako interesado na magkaroon ng karelasyon. Nakangising saad ni Hiroshi bago niya binitawan ang panganang dalaga. You'll see, sagot pabalik ng dalaga. Nang biglang bumalik si Serene sa may sala at naabutan niyang ganoon ang pwesto ni Hyacinth at Hiroshi. Oh my! Ano ba naman kayo? Dapat sa kwarto na. Pero okay lang naman yan. Sasabihan ko na lang yung mga maid na huwag na munang pumunta rito. Kinikilig na saad ni Serene. Wait tita, mali po kayo ng... Hindi na natapos ni Hyacinth ang sasabihin niya nang umalis na si Serene at iniwan silang dalawa dun. Kainis. Inis na saad ni Hiroshi bago niya sinamaan ng tingin si Hyacinth. Hindi ko kasalanan yun Ikaw ang humigit sa akin at sinandal mo ako sa pader. Kaya napunta tayo sa ganitong posisyon, no? Inis na saad ni Hyacinth bago siya umupo sa sofa. Napakasungit mo naman, aba. Kakabait ng magulang mo tapos ganyan ka. Sayang, gandang lalaki mo. Pagsusungit ng dalaga. Hindi ko kasalanan na ganitong ugali ko. I was born this way, woman. Saad naman ng binata bago niya inirapan ng dalaga. Halos 15 minuto silang natahimik at hindi nag-usap hanggang sa naisipang magtanong ni Hyacinth. Na-curious kasi siya sa nalaman niyang sinabi sa kanya ng kaibigan niya. Hiroshi, pwede bang magtanong? Tanong ni Hyacinth. You already asked. What is it? Tanong naman ni Hiroshi. Ay wow, piloso po. Pero hetong tanong ko, sagutin mo ng maayos Masamang magsinungaling. Paalala ni Hyacinth na nagpairap sa binata. Forgive me for asking this pero totoo ba yung sabi-sabi? Tanong ni Hyacinth, dahilan para mapakunot ang noo ni Hiroshi. Gagi, bakit hindi ko masabi? Feeling ko kasi magagalit siya o ma-offend Saad ni Hyacinth sa kanyang sarili. Sabi-sabi what? Direct to the point, woman. Malamig na saad ni Hiroshi sa dalaga. Bago nito kinuha ang kape niya at uminom. Totoo bang maliit ang hotdog niyong mga Hapon? I mean, your deck. Totoo bang juts kayo? Tanong ni Hyacinth, dahilan para maibuga ni Hiroshi ang iniinom niyang kape. What the heck is that question, woman? Saan mo naman narinig yan? Hindi makapaniwalang saad ni Hiroshi na may halong galit. Nalaman kasi ng kaibigan ko na sa isang Hapon ako ikakasal. Then sabi niya sa akin na baka hindi raw ako masatisfied sa'yo kapag nagbumbaya tayo kasi juts daw ang mga Hapon. Nakangusong pagpapaliwanag ni Hyacinth habang si Hiroshi naman ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Who in the world would think like that? That's so harsh, you know? May halong galit na saad ni Hiroshi. Galit na galit? Siguro natamaan siya. Sayang yung gwapo niya tapos juts lang pala. Bulong ni Hyacinth. Pero narinig ito ni Hiroshi. Shut up, woman. I'm not juts, you know. Hindi maliit ang ano ko. Hindi porket Japanese ako ay maliit na ang alaga ko. Sigaw ni Hiroshi sa dalaga. Bakit nagagalit ka sa akin? Nagtatanong lang naman ako Saka anong masama sa tanong ko? Gusto ko lang ikumpirma kung tama ba yung chismis na nasagap ko. Sigaw naman pabalik ni Hyacinth sa binata. Well, nakaka-offend Magpasalamat ka nandito ang mga magulang ko. Dahil baka kung ano na ang ginawa ko sa'yo ngayon. Sigaw ni Hiroshi, dahilan parang ngisihan siya ng dalaga. What would you do As if naman may magagawa ka sa akin. Sorry Mr. Spoilbrat. Nahanap mo na ang katapat mo. Nakangising saad ni Hyacinth bago niya pinisil ang ilong ni Hiroshi. What I'm gonna do? Huwag mo nang itanong at baka gawin ko talaga. Baka hindi ka magkaregla ng 9 na buwan.
Pangaasar naman ni Hiroshi. Dahilan para mamula si Hyacinth. Nagets kasi niya ang ibig sabihin ng binata sa sinasabi nito. At ngayon ay para siyang kamatis na namumula. Patuloy sila sa pagsisigawan habang si Serena at Hitori naman ay nakikinig lang. Natatawa na lamang sila sa usapan ni Hiroshi at Hyacinth. Isa lang sigurado ko sa mga araw-araw na pangyayari. Palagi silang mag-aaway. Saad ni Hitori sa asawa niya. Okay lang yan, mahal. Away ang nagpapalakas sa relasyon ng mag-asawa, hindi ba? Tara na, magpahinga na tayo at hayaan na natin sila. Pag-aaya ni Serene bago sila nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa. Sa bawat paglipas ng araw ay walang ginawa si Hyacinth at Hitori kundi ang mag-asaran na nauuwi minsan sa away. Ang pagbabangayan nila ay naging everyday na. Hay naku Hiroshi, hindi mo man lang kinain tong niluto ko. Alam mo bang pinaghirapan ko to? Inis na saad ni Hyacinth kay Hiroshi na walang pakialam habang naglalakad paakyat sa kwarto nito. Hay nako, ang sama talaga ng ugali mo. Hindi na kita ipagluluto sa susunod. Hindi ka man lang marunong maka-appreciate. Inis na saad ni Hyacinth bago niya binato ng basahan si Hiroshi. Sino ba kasing nagsabi sa'yo na ipagluto mo ko? I didn't ask or order you a man. Sa kasino ka ba para kainin ko yung niluto mo? Sagot naman ni Hiroshi habang matalim siyang nakatingin sa dalaga. Fine, since ganyan ka namang tao, edi wag. Magutom ka, wala akong pakialam sa'yo. Inis na sigaw ni Hyacinth. Hindi na niya napigilan ang sarili niya at napasigaw na siya. Sobra na ang inis na nararamdaman ni Hyacinth sa binata dahil wala man lang itong kahit kaunting kabaitan sa katawan. Habang nag-aaway ang dalawa, ay napabuntong hininga na lang si Mr. Fujiwara. Kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan niya ang kanyang assistant. Ohayo, Mr. Fujiwara. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Ronald kay Hitori. Ohayo, Ronald. May ipapagawa lamang ako sa'yo. Gusto ko sana ngayong araw na agad para makaalis na sila. I want you to book a hotel to Coron, Palawan in the Philippines. Ever since napunta si Hyacinth dito, ay palagi na lang silang nag-aaway. Gusto ko sana silang ipadala sa Coron para maging tahimik ang mansyon. Saka baka sakaling mapag-isip-isipan nila ang relasyon nila doon. Saad ni Hitori, bago siya tumingin sa relo niya. Of course, Mr. Fujiwara, I can do that. Iahanda ko na po ang private ninyo bago pa magtanghali para makaalis na rin sila kaagad. We'll just be waiting for you here. Saad naman ni Ronald at nagpasalamat na si Hitori bago siya lumabas sa pinagtataguan niya. Stop fighting! Sigaw niya kaya naman napatigil ang dalawa. Ever since nagsama kayo, ay nawala na ng peace of mind si Serene. Wala kayong magagawa sa gagawin ko, kaya mag-impake na kayo. Sigaw ni Hitori. Why? Papalayasin mo na kami, Dad? Tanong ni Hiroshi. I book a hotel sa Coron, Palawan. Kung gusto nyong magbangayan, doon kayo. Mananatili kayo ron sa loob ng 2 buwan. Kapag nalaman kong umalis kayo doon ng hindi pa nagdadalawang buwan, hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. Pagbabanta ni Hitori. 2 months? Ibig sabihin may istak ako doon kasama ng lalaking to sa loob ng 2 buwan? Diyos ko naman oh, dito nga lang grabe na kaming mag-away eh. Hindi makapaniwalang saad ni Hyacinth bago niya sinamaan ang tingin ng binata. Wala naman silang nagawa kaya ang ending, napilitan silang mag-impake at pumunta sa Coron, Palawan. Kasalukuyan silang nakasakay sa may private plane habang nakasimangot. Kasalanan mo to eh. Kung kinain mo lang yung niluto ko, edi sana hindi tayo napunta dito. Inis na saad ni Hyacinth bago niya inirapan ang binata. That's not my fault. Kung hindi ka sana nagluto, edi sana hindi tayo mag-aaway. Saad naman ni Hiroshi bago siya uminom ng wine. Alam mo, let's have a deal. After this 1 year of being together before marriage, itigil mo na ang deal mo sa dad ko. Ako na ang tutulong sa kumpanya nyo, basta lang matigil na to. I don't want to marry you. You're not my type.
And aside from that, wala akong balak magpakasal. Inis na saad ni Hiroshi. At dahil punong-puno na rin si Hyacinth, ay pumayag na siya. Hindi na niya kinakaya ang araw-araw na pag-aaway nila, kaya mas okay na yon. Fine, sawang-sawa na rin ako sa'yo, kaya mas okay na yon. Saad ng dalaga na medyo disappointed siya. Tahimik at hindi na sila nag-usap hanggang sa makarating sila sa koron. Magkahiwalay silang dalawa ng kwarto, kaya naman hindi na sila nag-usap. Sa loob ng 1 linggo, ay hindi sila nagkita dahil mas pinili ni Hyacinth na manatili sa kwarto niya. At dahil bored siya ay pinapunta niya yung kaibigan niyang Becky na taga rito rin sa koron. Talaga be? OMG! War pala kayo ng future husband mo. Sayang naman, hindi ko siya makikita. Saad ni Nico, habang naglalakad sila sa hallway papunta sa kwarto ng dalaga. Ngunit bago pa man sila makarating sa room ni Hyacinth, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Hiroshi at lumabas ito na may kasamang ibang babae. Dahil doon ay nakaramdam ng kaunting selos si Hyacinth, ngunit hindi niya yon pinahalata. Let's go na babe. I traveled almost 5 hours para lang makapunta dito at makita ka. Saad ni Nico na lalaking-lalaki ang boses, dahilan para magulat si Hyacinth. Hindi nila pinansin si Hiroshi at pumasok na sila sa loob ng kwarto. Who the hell is that guy? Inis na tanong ni Hiroshi habang nakayukom ang kanyang mga kamay. I don't like the way he look at Haya. Nakahawak pa siya sa baywang ni Hyacinth. Inis na saad ni Hiroshi bago niya binitawan yung babae. Go back to your room. Tatawagin na lang kita kapag aasarin ko na si Haya. Utos ni Hiroshi bago niya pasalampak na sinarado ang pinto ng kwarto niya. Isinawalang bahala lang ito ni Hiroshi dahil akala niya hindi magtatagal ang lalaking yun. Ngunit doon siya nagkakamali. Halos 3 araw nang naroon yung lalaki at palagi pa silang magkasama ni Hyacinth. Kasalukuyang masamang nakatingin si Hiroshi kay Hyacinth at Nico, nakasulukuyang naliligo sa swimming pool. That damn bastard. I think I should just end his life. Inis na saad ni Hiroshi bago siya lumagok ng alak. I know what you're thinking at wag mo nang itutuloy. Tandaan mo, masamang pumatay. Biglang saad ng isang lalaki na nasa tabi niya. Yuan, what are you doing here? Gulat na tanong ni Hiroshi nang makita niya ang kaibigan niya na nandito rin sa koron. Pinasunod ako ni Tito Hitori para maging tagalinis ng gulong sisimulan mo, in case na gumawa ka ng gulo. Nakangiting saad ni Yuan na para bang hindi na bago sa kanya ang mga nangyayari. Kitang-kita ko kung paano mo sila titigan. Winawarningan na kita dahil hindi tama yan. Paalala ni Yuan sa kaibigan niya. What are you talking about? I'm not doing anything. Painosenteng saad ni Hiroshi. Oh, come on bro. We've been friends for almost 20 years. Alam ko ang tingin na yan. Kung nagsiselos ka, edi sabihan mo kay Hyacinth. Hindi yung para kang batang nagtatampo dyan. Saad ni Yuan bago ito uminom ng alak. I'll find a way para mawala siya rito. Saad ni Hiroshi na kaagad namang dinugtungan ni Yuan. Without killing him. Taas kilay na saad ni Yuan, dahilan para mapairap si Hiroshi. Halos buong araw ay nakasimangot at mainit ang ulo ni Hiroshi dahil dun. Kasalukuyan siyang nasa may hallway habang hinihintay niya si Nico. Where the hell is that? Pagbabantaan ay kakausapin ko kasi siya. Ang tagal-tagal naman. Inis na asik ni Hiroshi bago siya nagsindi ng sigarilyo. Bago man siya makahip-hip ay doon na dumating si Nico. Mukhang hinihintay mo ako bro. May kailangan ka ba? Kung si Hyacinth ang hinahanap mo ay tulog na yon. Saad ni Nico bago niya pekeng nginitian si Hiroshi. Yeah, I was waiting for you. Well, this trip is for us. For me and Hyacinth only. Ayaw ko nang may nakikietsyapwera, kaya kung okay lang sa'yo, umalis ka na. Para kasing kayo pa yung mag-fiancé kaysa sa amin eh. I am asking nicely, at ayaw kong gumamit ng dahas, kaya wag mo na akong pahirapan pa.
Saad ni Hiroshi bago niya sinamaan ang tingin si Nico. If this trip is for you and Hyacinth, why did you bring another girl? No offense pero ikaw ang mali dito. Saka ano naman sa'yo kung nandito ko? Akala ko ba wala kang pakialam? Saka ayaw mo naman kay Hyacinth, hindi ba? Tanong ni Nico. Pinilit niyang magpakalalaki yung boses niya para hindi ipahalatang takot siya. Like I said, this is for me and Hyacinth. If you don't want me to end your life, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Pagbabanta ni Hiroshi. Eto naman, hindi mabiro. Hindi ko aagawin si Hyacinth, no? Sayong-sayo lang yun. Sayo lang at walang aagaw. Eto na, aalis na ako. Eto paalis na. Saad ni Nico sa pambabaeng boses bago siya umalis doon. Kinaumagahan naman ay nagtataka si Hyacinth dahil wala na roon si Nico. Sinubukan niya itong tanungin sa chat pero hindi nagre-reply ang kaibigan niya. Dahil doon ay walang makausap si Hyacinth at naboard siya. Buong maghapon siyang nasa loob ng kwarto niya at walang magawa. Nang sumapit naman ang gabi, ay napagpasyahan niyang mag-inom sa bar ng resort. Sa kabilang banda naman ay naroon din sa bar na yon si Hiroshi, ngunit nasa VIP room, kung saan kita nila ang buong bar. Himala, nag-aya kang mag-inom. Hindi pa rin ba kayo ayos ni Hyacinth? Tanong ni Yuan sa kaibigan niya. No, hindi pa kami nag-uusap. Hindi siya lumabas sa Hindi na natapos ni Hiroshi ang sasabihin niya nang magsalita si Yuan. Teka, si Hyacinth yun, hindi ba? Damn, she looks good, bro. Saad ni Yuan, dahilan para mapatingin si Hiroshi sa gawin ng dalaga na kasalukuyang umiinom ng alak. Halos buong pag-iinom ni Hiroshi ay sa dalaga lamang siya nakatingin. Napakagatlabi na lang si Hiroshi nang sumayaw sa dance floor si Hyacinth kasama ang mga babaeng nakilala lamang ng dalaga dito sa bar. Payapa naman ang panonood ni Hiroshi nang may biglang humapit sa baywang ni Hyacinth dahilan para mapakuyom ang kamay ng binata. Oh, mukhang may balak umagaw kay Hyacinth, oh. Payag ka nun? Tanong ni Yuan na may halong pangaasar sa kaibigan niya bago siya tumingin kay Yuan. Nabigla na lang siya nang makita niyang wala na doon ang kaibigan niya. Get your hands off Hyacinth. Pagbabanta ni Hiroshi sa lalaking nakahapit sa baywang ng dalaga. Napaasik na lang ang lalaki bago siya bumitaw kay Hyacinth. Base sa galaw ni Hyacinth ay halatang lasing na ito kaya hindi niya pinansin yung lalaki. Ay hala, ang pogi mo naman po. Bigla ang saad ni Hyacinth nang makita niya si Hiroshi. I know. Nakangising sagot naman ni Hiroshi. Hi Mr. Pogi, may girlfriend ka na ba? Kasi kung wala, free ako dito oh. I am single and ready to mingle. Lasing na saad ni Hyacinth, dahilan para matawa si Hiroshi. Sorry, may fiancé na kasi ako eh. Sagot naman ni Hiroshi, dahilan para mapanguso si Hyacinth. Sayang naman, sige hahanap na lang ako ng iba. Aniya, at takmang maglalakad na papaalis nang pigilan siya ni Hiroshi. In case na hindi mo kilala yung fiancé ko, it's you, Hyacinth Naya Mendez. Nakangising saad ni Hiroshi bago niya hinalikan si Hyacinth. Halos 1 minuto rin silang naghalikan bago bumitaw si Hiroshi at binuhat niya si Hyacinth papalabas ng bar na yon. Sinimulang halikan ni Hiroshi si Hyacinth nang makarating sila sa kwarto ng binata. Hindi na nila mapigilan ang isa't isa dahil parehas na silang kinakain ng init na nararamdaman nila. Doon na nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari na nagawa nilang dalawa. Sigaw ni Hyacinth ang nagpagising kay Hiroshi na kasalukuyang natutulog. What happened? May magnanakaw ba? May nakapasok ba sa hotel natin? Gulat na tanong ni Hiroshi nang makabangon siya. Gagi Hiroshi, napaka-realistic ng panaginip ko. Kaso medyo bastos. Nagbumbaya daw tayo tapos malaki yung Namumulang saad ni Hyacinth, dahilan para singkitan siya ng mata ng binata.
Sobrang realistic talaga. Akala ko nga totoo eh. Pero bigla akong nagising. Pero alam mo ba, ang weird. Sa dinami-dami ng mapapanaginipan ko, bakit tayo nagbombaya dun? Saad ni Hyacinth na nagpabuntong hininga kay Hiroshi. Hindi ka pala aware na may nangyari talaga sa atin? Tanong ni Hiroshi bago siya tumingin sa katawan ng dilaga na walang saplot na natatakloban ng kumot. Anong nangyari? Tanong ni Hyacinth bago siya napatingin sa katawan niya. Halos marindi si Hiroshi nang sumigaw si Hyacinth. Wala akong damit? Nakahubad ka? Ibig sabihin... Nauutal na tanong ni Hyacinth, pero ngumisi lang ang binata. It's up to you kung ano ang gusto mong isipin. Pero yung pinagsasabi mo kanina, hindi pa naginip yun. Saad naman ni Hiroshi, bago siya humiga ulit sa kama. Napatitig naman si Hyacinth sa napakamaskuladong katawan ni Hiroshi at napakagatlabi pa. Shit, hindi ko ina-expect na totoo palang nangyari yun. Nahihiyang saad ni Hyacinth habang pinagmamasdan niya ang six-pack abs ni Hiroshi. Baka tumulo ang laway mo kakatitig mo sa katawan ko ha. I know I'm hot and irresistible but stop looking. Nakangising saad ni Hiroshi nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Hyacinth. Ang kapala, anong tingin mo sa akin, hayok sa katawan? Hindi ka naman macho, ang payat mo naman. Inis na saad ni Hyacinth sabay irap. Pero wait, kung may nangyari sa atin, Eddie, hindi na ako virgin? Hindi makapaniwalang tanong ni Hyacinth na nagpatawa kay Hiroshi. Ngayon mo lang napagtanto yun? Of course yes, you're not a virgin anymore. Saad ni Hiroshi dahilan para muling magsisigaw si Hyacinth. Wah, hindi na ako virgin? Kasalanan mo talaga to ha? Ibalik mo ang virginity ko. Pagwawala ni Hyacinth habang hinahampas-hampas niya ang dibdib ng binata. Stop whining, woman. Kahit anong iyak mo dyan, hindi ko na maibabalik yun. Alam mo, masyado pang maaga. 4:00 pa lang ng madaling araw oh. Let's sleep. Aniya bago niya inihiga si Hyacinth at niyakap. Ayaw! Pagpupumiglas ni Hyacinth, pero hindi siya makawala sa binata. Kaya ang ending, napilitan siyang humiga habang nakayakap sa kanya si Hiroshi. Halos kalahating oras ang nakalipas nang magsalita si Hiroshi. Haya, are you still awake? Tanong ni Hiroshi bago siya tumingin kay Hyacinth, nakasalukuyang natutulog. Yan, masyado kasing hyper. Saad ni Hiroshi, bago niya kinumutan ng ayos si Hyacinth. Hinalikan niya rin kaagad sa noo ang dalaga bago ngumiti. Ngunit napatigil siya sa pagtitig niya sa dalaga nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niya namang sinagot iyon dahil tumatawag ang dad niya. What now, Dad? Ang aga naman ng pagtawag mo. Saad ni Hiroshi sa ama habang hinahaplos niya ang buhok ng dalaga. Well, gusto ko lang mga musta. Okay lang ba kayo dyan? Tanong ni Hitori sa anak. Yeah, okay lang naman kami, Dad. Pero next time, tumawag ka po ng saktong umaga because Haya and I currently sleeping. Saad ni Hiroshi bago humiga sa tabi ng dalaga. Sorry about that. Anyways, mabuti naman at ayos lang kayo. Well then, bye na't kakain na ako. Saad ni Hitori bago pinatay ni Hiroshi ang tawag. Kaagad niyang itinabi ang cellphone niya at muling yumakap sa dalaga. Kinalaunan ay nakatulog na rin ang binata. Halos 1 linggo na ang nakalipas simula nang may nangyari sa kanila. Simula noon ay nagbago na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kung noon ay hindi natatapos ang isang araw na wala silang pinag-aawayan, ngayon ay palagi na silang naglalambingan. Kahit si Hyacinth ay nagtataka dahil hindi naman ganito si Hiroshi. Kasalukuyang nasa jacuzzi si Hyacinth nang sumunod sa kanya si Hiroshi. Sumampa rin ito sa jacuzzi at nagre-relax sila doon. This feels good, baby. Medyo napagod ako sa pinagagagawa natin kanina. Saad ni Hiroshi bago niya hinalikan sa balikat si Hyacinth. Ang dami ba naman nating ginawa kanina? Nag-banana boat sa kayong nasa loob ng lobo at iba pa. Pero kahit na ganun,
Nag-enjoy naman ako ng sobra-sobra. Nakangiting saad ni Hyacinth na nagpangiti kay Hiroshi. Walang pasabi niyang hinalikan sa labi ang dalaga na nagpagulat dito. Me too. Nag-enjoy ako dahil kasama kita. Nakangiting saad ni Hiroshi nang bumitaw sila sa halikan nila. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakapansin pero parang napapadalas ang halik mo sa akin ah. Taas kilay na saad ni Hyacinth kay Hiroshi. Well, nung una kong natikman ang labi mo, naadik ako kaya ayun, gusto ko nang araw-arawin. Nakangiting saad ni Hiroshi na nagpapula sa pisngi ni Hyacinth. Seryoso ba yan? Parang nung nakaraan lang allergic na allergic ka sa akin eh. Nakangusong saad ni Hyacinth bago siya umiwas ng tingin sa binata. Ha? Ginawa ko yun? Sorry, hindi ko maalala. Painosenteng saad ni Hiroshi bago niya muling ninakawan ng halik si Hyacinth at niyakap. Today is our last day here in Coron. I'm glad dahil nakasama kita sa lugar na to. Aniya na nagpangiti sa dalaga. Me too, pero may tanong ako. Saad ni Hyacinth. Medyo nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ba yun dahil baka magalit ang binata. What is it? Saad naman ng binata bago niya pinasandal sa may dibdib si Hyacinth. Kapag ba bumalik tayo sa Japan, magiging masama na ulit ang ugali mo? Inosenteng tanong ni Hyacinth na nagpatawa sa binata. Grabe naman yung masama ang ugali, pero yeah, totoo yun. Well, kung ano tayo ngayon, ay ganun pa rin tayo pagbalik natin sa Japan. Walang magbabago. That's why you don't have to worry if magiging bad bastard na naman ako. Pagbibigay assurance ni Hiroshi bago niya hinalikan sa noo ang dalaga. That's good. Thank you. Pasasalamat niya bago ngumiti na nagpatibok ng mabilis sa puso ni Hiroshi. Aishiteru, Haya. Saad ni Hiroshi na hindi naman naintindihan ni Hyacinth. Ha? Ano yun, Hiro? Sorry, hindi ko maintindihan. Aniya bago siya tumingin kay Hiroshi. Nakasalukuyang nakangiti habang pinagmamasdan siya. Wala. Ang sabi ko, ang cute mo. Aniya na nagpanguso sa dalaga. Nagpatuloy ang pagiging sweet nila sa isa't isa kahit na nakabalik na sila sa Japan. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawang si Rin at Hitori dahil hindi na nagbabangayan ang dalawa. Kung noon ay nagigising sila sa sigawan, ngayon naman ay payapa na silang nakakatulog. Kasalukuyang nagluluto si Hyacinth at si Rin ang uulamin nila ngayong tanghali. Saglit na umalis si Rin dahil kukuha muna siya ng mga ingredients sa may food storage nila. Habang naghihiwa ng mga gulay si Hyacinth, ay may biglang yumakap sa kanya mula sa may likuran. Hi baby. Pagbati sa kanya ni Hiroshi, bago siya nito hinalikan sa pisngi. Hiroshi, nakabalik ka na pala. Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Tanong ni Hyacinth. Kasalukuyan kasing nasa business trip si Hiroshi at bukas pa talaga ang uwi nito. Yeah, but I miss you. That's why pagkatapos ng meeting kanina, ay umuwi na kaagad ako dito. How's your day without me? Tanong ni Hiroshi habang patuloy si Hyacinth sa paggagayat ng mga gulay. Medyo boring dahil walang nangungulit sa akin. Aside from that, I miss you too. Nakangiting saad ni Hyacinth. How about you? Kamusta ang business trip mo? Tanong naman ng dalaga. Ayun, boring. Mas gugustuhin ko pang manatili dito kasama ka. Anyways, let's cuddle please. Nangungulila na ako sa yakap mo. Aniya na parang bata. Dahilan para matawa si Hyacinth. Anak, halos 1 linggo lang kayong nagkahiwalay. Parang ang OA mo naman dyan. Saad ni Serena kasalukuyang kababalik lang. Hindi ako nagsisinungaling, Mom. Kung alam nyo lang, uwing-uwi na talaga ako nung 1 araw pa lang. Saka nagsasawa na rin ako sa mga babaeng pilit na kinakausap ako ron. Saad ni Hiroshi bago niya hinigpitan ng yakap kay Hyacinth. Bumitaw ka na muna sa kanya anak at nagluluto kami. Mamaya na kayo magbebe time. Saad naman ni Serene. Kaya naman walang nagawa si Hiroshi kundi ang bumitaw.
Doon ka na muna sa sala habang nagluluto kami para makakain na tayo at makapagkadal na. Saad ni Hyacinth, bago niya hinalikan sa labi si Hiroshi. Tumango naman na parang bata si Hiroshi bago siya nagtungo sa sala. Nang makaalis si Hiroshi ay ipinagpatuloy na nila ang pagluluto hanggang sa matapos. Iha, tawagin mo na si Hiroshi at kakain na tayo. Utos ni Serene at sumunod naman si Hyacinth. Kaagad siyang lumabas sa may kusina at nagtungo sa sala kung saan nakita niyang nakaupo ang binata. Akmang tatawagin niya na ito nang mapansin niyang mahimbing na itong natutulog. He must be tired. Let him rest. Saad ni Serene nang makita niyang natutulog ang anak. Sige po tita. Aniya bago umupo si Hyacinth sa tabi ng binata. This is so unexpected. Sino nga ba namang mag-aakala na sasabak sa 17-hour flight ang lalaking to? Pagkatapos ng business trip niya, makauwi lang dito. Nakangiting saad ni Hyacinth habang hinihimas niya ang buhok ng binata. Kasalukuyang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha nito. Ang gwapo niya talaga, walang palya. Sigurado kung pinagkakaguluhan siya ng mga babae dun. Saad ni Hyacinth sa kanyang sarili nang may pag-aalala. Nag-aalala siya dahil marami siyang kaagaw sa binata. Sa dami ba naman ang nagkakagusto kay Hiroshi? Natatakot siya na baka dumating ang araw na may mahanap na mas better si Hiroshi at iwanan siya nito. Habang pinagmamasdan niya si Hiroshi ay nagising ito. Sorry, nagising kita. Gutom ka na ba? Luto na ang pagkain. Aniya takmang tatayo na siya nang pigilan siya ni Hiroshi. I'll eat later. Dito ka muna, please. Pakiusap ng binata kaya naman walang nagawa si Hyacinth at naupo na siya sa sofa. Nahiga sa hita niya ang binata habang nakahawak ang kamay nila. I miss you so much, Hyacinth. Masaya ako dahil kasama na kita ngayon. Nakangiting saad ni Hiroshi bago niya hinalikan ang kamay ng dalaga. Namiss rin kita. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka dahil sa flight mo. Saad ni Hyacinth at tumango naman si Hiroshi. Wala pang 10 minuto ay nakatulog muli ang binata na nagpangiti sa kanya. That's so not you, bro. Akala ko ba hindi ka magkakagusto sa babaeng yun? Tanong ni Andres, ang pinsan ni Hiroshi. I'm still not sure kaya... Hindi na natapos ni Hiroshi ang sasabihin niya nang unahan siya ni Andres. Huwag mo nga hayaang mahulog ka sa babaeng yun. Tandaan mo, kaya lang siya pumayag na magpakasal sa'yo ay dahil sa tinulungan ni Tito ang kumpanya nila. Pagdidiin ni Andres kay Hiroshi, dahilan para mas lalong maguluhan ng binata. Sinasabi niya lang ang mga ito dahil ayaw niyang tuluyan ng magkagusto si Hiroshi kay Hyacinth, sa kadahilan ng may gusto siya kay Hyacinth. Nung una pa lang niyang nakita si Hyacinth, ay nahulog na siya sa dalaga at binabalak niyang agawin ito kay Hiroshi, kaya pinaplano niyang sirain ang relasyon ng dalawa. Masaya na sana ang lahat dahil okay naman ang relasyon nila. Ngunit makalipas ang 4 na buwan, ay may pagbabagong nangyari. Medyo naging abala si Hiroshi sa trabaho nito at naintindihan naman iyon ng dalaga. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Bukod doon, ay parang naging malayo ang binata kay Hyacinth, dahilan para malungkot ang dalaga. Kasalukuyang nasa may sala si Mr. Fujiwara at Serene kasama ang 2 anak nila. Kasalukuyang kakatapos lamang nilang mag-usap-usap nang dumating si Hyacinth galing sa gala. Hello, Iha. May napag-usapan kaming pamilya ngayon. Saad ni Serene, nakasalukuyang malungkot. Since ayaw pang mag-asawa ni Hiroshi, napagpasyahan namin na sa panganay naming anak ka ipapakasal kay Hikaru. Aniya na nagpagulat kay Hyacinth. Bakit nag-iba? Hindi naman siguro pumayag si Hiroshi, Hindi na natapos ni Hyacinth ang iniisip niya nang magsalita pa si Hitori. At pumayag si Hiroshi. Napag-isip-isip kasi namin na pati na rin ang branch ng family na hindi dapat namin pinipilit ang susunod na head ng Fujiwara. At dahil ayaw pa ni Hiroshi na magkaroon ng pamilya,
ay kay Hikaru ka ikakasal. Katulad ng dati, ay free kayong gawin ng kahit anong gusto nyo sa loob ng 1 taon bago kayo ikasal. Paliwanag ni Hitori. Mukhang kahit sila'y hindi gusto ito, ngunit wala silang magawa. Nagkausap-usap kasi ang head ng Major at Branch family at ipinilit nilang hayaan si Hiroshi na magdesisyon para sa future nito. Hello Hyacinth Naya Mendez. I am Hikaru Asahi Fujiwara, the firstborn of Fujiwara family. Pagpapakilala ni Hikaru bago niya hinalikan ang kamay ni Hyacinth. Pilit na ngumiti si Hyacinth kahit na sobra ang sakit na nararamdaman niya. Sobrang dami niyang tanong sa kanyang sarili na hindi niya masagot-sagot. Bakit? Bakit siya pumayag na sa iba ako ikasal? Wala lang ba ako sa kanya? Wala lang ba sa kanya ang nangyari sa aming dalawa? Pagpapanggap lang ba yung mga yun? Sunod-sunod na tanong ni Hyacinth sa kanyang sarili habang pinipigilan niya ang sarili na umiyak. Napansin naman niyo ni Hikaru kaya gumawa siya ng paraan. Mom, is it okay na sa mansyon ko muna matulog si Hyacinth ngayon? Para makapag-usap kami at makapag-bonding na rin. I wanted to know her better. Paghingi ng permiso ni Hikaru, pumayag naman si Mr. Fujiwara. Kaya kaagad ding hinigit paalis ni Hikaru si Hyacinth. Hindi na napigilan ni Hyacinth ang kanyang sarili nang makalabas na siya ng mansyon. Tuluyan na siyang binigo ng mata niya at naiyak na siya. Umiyak ka lang. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Saad ni Hikaru bago sila sumakay sa kotse. Bakit ganun ang kapatid mo? Ni hindi man lang niya ako tinitignan sa mata. Bakit siya nagbago? May mali ba akong nagawa? Lumuluhang tanong ni Hyacinth. Huwag kang mag-alala, Hyacinth. Gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ang kasal natin. Parehas tayong hindi sang-ayon dito dahil parehas tayong may ibang minamahal. Saad ni Hikaru habang patuloy ito sa pagmamaneho. Pero bakit ka pumayag kung may minamahal ka na pala? Tanong ni Hyacinth. I can't disobey the rules, Hyacinth. Kaya nga gagawa ko ng paraan para hindi matuloy ito. The only one who can stop this is Hiro. Anito habang patuloy sa pagmamaneho. I know my brother likes you. He's just undecided. Kaya may plano ko para masigurado na niya ang nararamdaman niya. Saad ni Hikaru, bago sila tumigil sa harap ng isang magandang bahay. What do you mean by that? Anong plano? Tanong ni Hyacinth. Pagsesilosin natin siya, easy. We need to do this ASAP dahil uuwi ako sa girlfriend ko sa Pilipinas bago siya mag-birthday. Anito bago sila pumasok sa loob. Paano siya magsiselos kung siya nga mismo ang aayaw sa kasal namin eh? Hindi makapaniwalang tanong ni Hyacinth. Naguguluhan siya dahil hindi niya magat si Hikaru. You'll see. Saad ni Hikaru sabay kindat sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nakahiga si Hiroshi sa kama niya. Habang iniisip kung tama ba ang naging desisyon niya. Ayaw niya pa rin talaga kasing magkaroon ng karelasyon dahil ayaw niya pang mag-commit. Bakit parang nasasaktan ako kapag naaalala ko yung reaksyon niya kanina? I don't want to hurt her feelings pero nakakainis. Inis na saad ni Hiroshi bago niya ibinato yung unan. Simula nung araw na yun ay palagi nang nasa mansyon si Hikaru upang bisitahin si Hyacinth. Minsan nga'y nagdadala pa ito ng mga pagkain na paborito ng dalaga. Naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Pero hindi umabot sa punto na nahulog na sila sa isa't isa. Mukhang naging close ka agad sila, no? Hindi katulad ni Hiroshi na inabot pa ng ilang buwan bago sila nagkaayos. Saad ni Hitori na nagpairap kay Hiroshi. Kasalukuyan kasi silang nasa sala habang kumakain ng merienda. Ano naman kung naging close sila kaagad? Hindi naman sila bagay. Pangit ang magiging anak nila. Bitter na saad ni Hiroshi bago siya uminom ng juice. Bakit ba ako nagkakaganito? Why am I always annoyed kapag nakikita ko silang magkasama? Oo, alam kong wala na dapat akong pakialam. But still, hindi talaga sila bagay. Inis na saad ni Hiroshi sa sarili niya.
Habang pinagmamasdan niya si Hyacinth, nakasalukuyang nakangiti habang kausap nito si Hikaru. She looks happy. Why do I feel disappointed? Dahil ba hindi ako nagiging dahilan ng pagngiti niya? Am I jealous? Tanong ni Hiroshi sa sarili, habang pinagmamasdan niya ang kapatid niya, pati na rin ang babaeng nagustuhan niya. Hindi na kaya ni Hiroshi ang nakikita niya, kaya naman tumayo na siya at kinuha yung susi ng kotse niya. Lumabas siya sa mansyon at umalis. He looks annoyed. Nagtatakang tanong ni Hyacinth. Hayaan mo na yun. Nagsiselos lang siya. Saad ni Hikaru bago niya inabutan ng cookies ang dalaga. Alam mo ba, nagpaplano na akong umalis at magtatago na lang kami ng girlfriend ko. Nakangusong saad ni Hikaru. Ayos yun. Kung halimbawa mang hindi natin mapigilan to bago ang kasal, ay huwag ka nalang sumulpot sa kasal natin. Nga pala, bukas na ang contract signing, no? Tanong ni Hyacinth at tumango naman ang binata. Pipilasin ko na lang yun pagkaalis mo, don't worry. Sana maging masaya kayo ni Dayan. Nakangiting saad ni Hyacinth. Support na support siya sa pagmamahala ni Hikaru at Dayan. Hindi kilala ni Mr. Fujiwara si Dayan dahil galing ito sa mahirap na pamilya. Natatakot si Hikaru na hindi tanggapin ng mga magulang niya ang babaeng minamahal niya. Maraming salamat, Hyacinth. Kung hindi man ang kapatid ko ang makatuluyan mo, sigurado kung makakahanap ka ng ibang lalaki na magmamahal sa'yo ng sobra-sobra. Saad naman ni Hikaru. Patuloy pa silang nagkwentuhan hanggang sa mag-alas 8 na ng gabi. Doon kumain ng dinner si Hikaru, ngunit hindi siya natulog doon. Si Hyacinth at yung mga maid lang ang naiwan sa mansyon dahil may party na pupuntahan si Tori at si Rin. Bro, that's too much alcohol. Plano mo bang wasakin ang buhay mo? Pagpipigil ni Yuan sa kaibigan niya, nalilulunod na ang sarili sa alak. Kung ayaw mo siyang agawin ng iba, umamin ka na. Hindi tama ang ginagawa mo. Saad ni Yuan bago niya inagaw ang alak kay Hiroshi. I'm starting to regret what I did. I don't want her to end up with anyone. I want her for myself. Seryosong saad ni Hiroshi bago siya muling lumagok ng alak. Kasalukuyang alas 12 na ng madaling araw at ngayon pa lamang siya uuwi sa bahay nila. Bro, uuwi kang mag-isa. Sobrang lasing mo na. Sasamahan na kita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Saad ni Yuan pero ayaw pumayag ng binata. In the end, ay walang nagawa si Yuan, kundi hayaan si Hiroshi. Ngunit sinundan niya ito hanggang sa makauwi ito ng maayos. Pagyewang-gewang si Hiroshi nang makapasok siya sa loob ng mansyon nila. Narinig niyang parang may tao sa kusina, kaya naman nagtungo siya roon kung saan naabutan niyang umiinom ng tubig si Hyacinth. Hindi na napigilan ng binata ang sarili niya at bigla na lamang niyang niyakap si Hyacinth. Hiroshi, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Hyacinth, habang si Hiroshi naman ay mahigpit lang na nakayakap sa kanya. Bakit? May problema ba? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Hyacinth, pero tahimik lang si Hiroshi. I don't want this anymore. I can't stand seeing you being sweet to him. The jealousy I'm feeling is killing me. Aniya na nagpagulat kay Hyacinth. Jealousy? Nagsiselo siya? Pero bakit? Nagtatakang tanong ni Hyacinth sa sarili. I love you, Hyacinth. Please tell me you love me too. Pakiusap ng binata. Teka, hindi ko mag-get. Sandali lang. Lasing ka, Hiroshi. Dadalhin na kita doon sa kwarto mo. Saad ni Hyacinth bago niya inalalayan ng binata papunta sa kwarto nito. Pero imbes na humiga ay, mas lalo lang niyang niyakap ng mahigpit si Hyacinth. Please, don't marry my brother. I love you. You're mine. Iyan ang paulit-ulit na sinasabi ni Hiroshi, habang si Hyacinth naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. May part sa kanya na masaya dahil mahal siya ng binata. Ngunit may part din sa kanya na nag-aalinlangan dahil lasing ito. Bago pa man makasagot si Hyacinth, ay napagtanto niyang natutulog na ang binata.
habang nakayakap sa kanya. Ano ba yan? Tulog na kaagad? Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo na mahal din kita, tapos nakatulog ka na agad? Natatawang tanong ni Hyacinth bago niya hinaplos ang buhok ng binata. Alam mo bang marami akong gustong ipaalam sa'yo, Hiro? Na bukod sa mahal na mahal pa rin kita, ay magiging ama ka na. Nakangiting saad ni Hyacinth bago niya hinawakan ang tiyan. Kasalukuyang ilang buwan nang nagdadalang tao si Hyacinth sa anak nila ni Hiroshi. Hindi niya inaasahang may nabuo nung may nangyari sa kanilang dalawa. Huwag kang magpapakasal sa kanya. Sa akin ka lang, Hyacinth. Sigaw ni Hiroshi na kasalukuyang nakatali sa bangko, habang si Hikaru at Hyacinth ay ikinakasal na. Hindi kita mahal, Hiroshi. Si Hikaru na ang mahal ko. Saad ni Hyacinth na nagpadurog sa puso ni Hiroshi. Akmang sisigaw na siya nang biglang tumunog ang cellphone niya, dahilan para magising siya. Thanks God, it's a nightmare. Pero nasaan si Hyacinth? Tanong ni Hiroshi bago niya pinilit ang sarili na bumangon, kahit masakit ang ulo niya dahil sa hangover. Kaagad siyang bumaba sa may kwarto niya, at nang pababa na siya sa hagdan, ay nakita niyang kumpleto ang buong pamilya niya, pati na rin ang pamilya ni Hyacinth. Kasalukuyang pumipirma ang kuya niya, dahilan para mataranta siya pababa sa hagdan. Bago pa man mapirmahan ni Hyacinth yung contract, ay inagaw niya agad ito. No, you're not gonna marry him. Sigaw ni Hiroshi, dahilan para magtaka ang lahat ng naroon. Why, Hiroshi? Tanong ni Mr. Fujiwara sa anak. She can't marry him. Hindi sila bagay. Pangit ang magiging anak nila. Saad ni Hiroshi, at nagets naman ito kaagad ng ama niya bago ngumisi. Hindi ka sigurado doon, anak. Be direct to the point, Hiroshi. Saad ni Hitori, dahilan para mapabuntong hininga si Hiroshi bago siya tumingin kay Hyacinth. They can't get married, Dad. I'm sorry kung late ko lang na-realize pero mahal ko si Hyacinth. Sa akin lang siya magpapakasal at hindi kay kuya. Pag-amin ni Hiroshi na nagpagulat sa kanilang lahat. I love her and she's mine, Dad. I won't let her get married to my brother. Seryosong saad ni Hiroshi bago niya hinawakan ang kamay ni Hyacinth na kasalukuyang namumula na sa kilig dahil sa confession ni Hiroshi. It's about time, Hiro. Mabuti umabot ka. Thank you for this dahil may girlfriend ako sa Pilipinas. Pag-amin ni Hikaru na may karelasyon siya. Wait, are we just about to marry you to Hyacinth nang may girlfriend ka? Bakit hindi mo sinabi? I'm sorry, anak. We didn't know. Paghingi ng sorry ng mga magulang ni Hikaru. Habang nag-uusap sila ay humarap si Hiroshi kay Hyacinth. I'm sorry for hurting you. I'm undecided that time. Kaya pumayag akong si kuyang pakasalan mo. Pero hindi ko pala kaya. I can't stand seeing you happy with him. Nagsiselos ako ng sobra-sobra. To the point na nagiinom na lang ako para makalimutan ko ang lahat. I'm scared to admit it at first dahil never pa akong nag-commit sa ibang babae. Now, I am grateful and more willing to commit. Basta ikaw, Hyacinth. I love you so much. Malambing na pagpapaliwanag ni Hiroshi bago niya niyakap si Hyacinth na kasalukuyang sobrang saya na. Hindi siya makapaniwalang mahal din siya ng lalaking minamahal niya. Forgiven, pero kailangan mo pa ring bumawi. I love you too, Hiroshi. Nakangiting saad naman ni Hyacinth bago niya niyakap pabalik si Hiroshi. Paano ba yan? Back to start ulit tayo. 1 year ulit bago kayo ikasal. Tanong ni Mr. Fujiwara dahilan para magtawanan sila. No need, Dad. Gusto ko na kaagad siyang Bago pa man matapos ni Hiroshi ang sasabihin niya, nang biglang nasuka si Hyacinth at tumakbo ito papuntang banyo. Haya, teka, okay ka lang ba? Nag-aalalang saad ni Hiroshi bago niya sinundan ng dalaga. Sumuka si Hyacinth sa may banyo at nang matapos siya, ay kaagad siyang naghilamos bago bumalik sa sala. Anong nangyayari, anak? Okay ka lang ba? Tanong ni Hera sa anak. Ngumiti naman si Hyacinth
at akmang sasagot na siya nang unahan siya ni Hikaru. Morning sickness lang po yan ni Hyacinth. Normal lang po yan dahil buntis siya. Walang prenong saad ni Hikaru, dahilan para mabigla ang lahat. Buntis ka? Buntis ka? Sabay-sabay na tanong nila, dahilan para mapaamin na si Hyacinth. Yung bunganga mo walang preno? Bukas ko pa sana sasabihin eh. Nakangusong saad ni Hyacinth bago siya tumingin kay Hiroshi. Yes everyone, buntis po ko at si Hiroshi ang ama. Aniya na nagpasaya sa kanilang lahat. I didn't expect this to happen. I'm so happy for you, anak. Pagbati ni Harold kay Hyacinth. Thank you so much. Thank you so much, Hyacinth. Sobra mo akong pinasaya. Pagpapasalamat ni Hiroshi bago niya hinalikan sa labi si Hyacinth. I love you so much. Aniya na nagpangiti sa dalaga. I love you too. Saad naman ni Hyacinth, dahilan para kiligin silang lahat na naroon. Yan ang mga pangyayari 2 taon na ang nakalipas. Ngayon ay magdadalawang taon na ang anak nila na pinangalanan nilang Hiyami Akiya. 1 taon na rin silang kasal at masayang namumuhay. Hindi inaasahan ang pagmamahala nila. Kaya naman sino ang mag-aakalang sila pala hanggang dulo. Dito na po nagtatapos ang istorya ng pagmamahala ni Hyacinth at Hiroshi. Maraming salamat po sa pakikinig. The end.